Love Serye TV. Billionaire's Cold-Hearted Wife. Tunghayan na po natin ang ikasampung bahagi. Agad napansin ni Alea na wala na ang suot niyang bracelet. Kaagad niyang iginala ang kanyang paningin. Ilang sandali lang ay natagpuan niya iyong malapit sa kama. Gumuhit ang pag-aalala sa mukha niya na makitang napigtas na iyon. Nasira mo yata tong regalo ni Miss Rachel sa akin. Malumanay ang pagkakasabi niya na para bang wala sa sariling nasabi niya iyon. Ni hindi niya tinapunan ng tingin ng kasama. Nanatili sa bracelet ang atensyon nito. Let me see. Agad naman lumapit sa kanya si Zach. Hindi naman umimik si Alea. Nanatili siya sa ginagawa nitong pag-aayos sa bracelet. Hinawakan ni Zach ang kamay niya dahilan para mapatingin ito sa kanya. Na magtagpo ang kanilang mga mata, kinuha nito ang bracelet na hawak ni Alea. Ipapaayos ko to bukas. Hindi niya na hinintay na makasagot ang kapiyak. Mabilis niyang inilagay sa bulsa nito ang pulseras. Tara na, siguradong ready na ngayon ang dinner sa rooftop. Inilahad pa nito ang kamay niya sa kanyang misis. Puno ng pag-aalangan si Alea na inabot iyon, ngunit nang mainip si Zach, saka siya na mismo ang humuli at humawak sa kamay nito. Zach, hindi naman kailangan na mag-holding hands pa tayo. Pinilit nitong bawiin ang kamay niya, ngunit lalo lamang hinigpitan ni Zach ang hawak sa kanya. We need this. This is to remind you that I am the one who's here. Nagkibit balikat na lamang si Alea. Mukhang hindi naman rin niya mapipilit ang gusto niya. Huminto sila sa paglalakad nang tumapat sila sa kwarto ni Zach. Nagtaka si Alea nang lumapit sila sa pintuan nito. May ibibigay pala ako sa'yo. Humawak si Zach sa seradura ng binuksan ng pinto. Marahan niyang hinila si Alea papasok. Marahan niya itong hinila palapit sa kama. Agad naman nalaki ang mata ni Alea. Teka, anong gagawin natin dyan? Nagkakanda-utal-utal siya dahil sa pagkataranta. Dirty-minded woman, we will not do it tonight. Nakangising tura ni Zach. Agad naman siyang tinampal ni Alea sa braso. Ang bastos mo. Natawa naman si Zach. Ikaw ang bastos ang iniisip, Alea. Anyway, dinala kita rito dahil may ibibigay ako sa'yo. Nakaramdaman naman ng pag-iinit ng pisngi ang dalaga sa sinabing iyon ni Zach. Umupo ka na muna dito. Pinaupo niya ito sa kama at para namang tuod lang si Alea na hinayaan siya. Lumapit si Zach sa maletang nasa gilid ng kama at pinuksan iyon. May inilabas siyang hugis parehabang karton at saka siya lumapit sa nakaupong si Alea. Na makalapit ito sa kanya ay agad siyang paluhod na umupo sa harap nito. Inilabas niya mula roon ang dalang karton, isang kulay rosas na pares ng indoor sleeper. May balahibo itong disenyo. Napakislot si Alea nang hinawakan ni Zach ang kanyang paa. Agad siyang nakaramdam ng kiliting tila ginigising ang kanyang dugo. Tinanggal ni Zach ang suot niyang sapatos at para namang natuod si Alea habang pinapanood niya ito sa ginagawa nito. Na matanggal niya ang sapatos nito, ay agad nitong ipinalit ang indoor sleeper. I've been thinking of you while buying this. Tumingin siya saglit kay Alea bago ipagpatuloy ang ginagawang pagtanggal nito sa sapatos niya. Bakit mo ko naisip? Bakit mo ko naiisip sa tsinelas na yan? Sinubukan niya mag-isip kung anong koneksyon ng tsinelas sa kanya, pero walang pumasok sa isip niya. Because sleepers represents journey. I want you to remember wherever you are. Just like how you never forget wearing your slippers every time you got out. Tiningnan siya nito sa mata at binigyan ng sinserong tingin. Pambahay naman to. Diretso ang titig nito sa indoor sleeper na bumabagay at sumakto naman sa kanyang paa. To make you remember that I am your home. Pwede kang pumunta kahit saan pero huwag mong kakalimutang uwian ako. Cheesy ka rin pala oh. Hindi na iwasang matawa ni Alea. Ayaw mo ba sa binigay ko? Gumuhit ang lungkot sa berdeng mata nito. Hindi naman ako mapiling tao, Zach. Salamat dito sa tsinelas. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit natawa siya ng bahagya habang sinasabi iyon. Pero alam mo sa yaman mo, ang kuripot mo sa part na to. Lalo pa siyang natawa. Natawa rin si Zach. May ibibigay pa ako sa iyo but promise me that you will accept it. Agad namang nabaling ang tingin niya sa lalaking kaharap. Ano? Promise me first. Hindi naman siguro bomba yan, no? No. Natatawa itong umiling. Hindi naman siguro drugs yan. Of course not. I'm not into illegal drugs, Alea. Pinigil nito ang lalong mapahalakhak. Then ano yan? Mangako ka muna. Sumeryoso ang mukha nito. Sige na nga, pangako. Akin na yung kamay mo. Kinuha niya ang kamay nito. Close your eyes, Alea. Bakit? Teka, hindi siguro ito prank, no? No, of course no.
Napangiti na lamang si Zack sa reaksyon nito. Ipinikit nito ang kanyang mga mata. Nakaramdam rin ito ng pagdapo ng malamig na bagay sa kanyang kamay. Napakunot noo siya ng parang humahagod iyon sa ring finger niya. Hindi na niya naituloy at naiwasang magmulat ng mata. Nanlaki ang mata niya sa nakita. Hoy, hala! Mabilis niyang binawi ang kamay, ngunit huli na dahil naisuot na ni Zack ang singsing sa kamay nito. Nangako ka, Alea, wala nang bawian. Napasinghap na lang si Alea. It was not a wedding ring but take this as a symbol of my genuine love for you. Parang hinaplos ang puso ni Alea sa mga katagang iyon. Ngunit sa kabilang banda ay hindi niya maiwasang malungkot dahil wala siyang maalalang naging ganoon kasinsero ang kanyang dating nobyo. Tara na, punta na tayo sa taas para sa dinner. Ngumiti ng matamis si Zack sa kanya bago nito abutin ang kamay niya at hilahin siya palabas ng master's bedroom. Nang makarating sila sa rooftop ni Zack ay namangha siya sa nakita. Halos kalahati ng third floor ay parang garden. Bermuda grass ang nagsisilbing sahig nito. May mga tanim sa paligid na nakalagay sa mga porcelain pot. At karamihan sa mga iyon ay namumulaklak. Sa gitna ng garden ay naroon ng isang bilog na mesa. May 2 upuan doon at may pagkain na ring nakahanda roon. Ang ibang bahagi naman ng ikatlong palapag ay may silong at mukhang bungalow house. Hinila siya palapit ni Zack patungo sa mesa. Ipinaghila din siya nito ng upuan. Pasensya na dito. It's not too romantic just like. Natigil siya sa pagsasalita ng hawakan ni Alea ang kamay. It's actually too much, Zack. Pwede naman sa kitchen na lang eh. Hindi naman naiwasang mamangha ni Zack sa winika ni Alea. Agad nitong ginagap ang kamay ng dalaga at mabilis nitong ginawaran iyon ng halik. Nanlaki naman ang mata ni Alea at sa labis na pagkabigla ay agad niyang binawi ang kamay. Ngunit namali yata siya ng galaw dahil tumama ang buto ng kamay nito sa bibig ni Zack. Hala, sorry. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa mister na sapo-sapo ang bibig. Sorry, hindi ko sinasadya. Gumuhit ang pag-aalala sa mukha nito. Patingin dumugo ba? Hinawak niya sa pisngi nito at tinanggal ang kamay nito sa bibig. Hindi naman. I'm okay, Alea. Nakatawa nitong turan. Agad siya tinampan ni Alea sa braso. Huwag mo kasi akong ginugulat. Pansin ko next time. I know what to do. Nakangiting turan nito. Agad ring hinuli ni Zack ang kamay ng kanyang misis. Sorry rin sa nagawa ko kanina. Nawala rin ako sa sarili. Sobra lang ako nagselos. Ang tinutukoy nito ay ang ginawa niyang pagbungad kay Alea. Alam niya nasaktan niya. Mapapansin na namumula ang pupulsuhan nito. Nakuha niya iyon sa ginawang pagkakakaladkad sa kanya sa kanina ni Zack. Hindi mo naman dapat pagselosan si Franco. Agad na napakunot noo si Zack sa binanggit nitong pangalan. Alam niya maraming Franco sa mundo, subalit hindi pa rin niya napigil ang pagkalabog ng kanyang dibdib. You mean, Franco? Franco Valdez? Naglakas loob na siyang magtanong dahil sa kuryosidad. Oo, kilala mo siya? Tumingin muna ako kay Alea bago humakbang patungo sa upuan. She is your best friend's lover and the father of her son, right? Tumango naman si Alea bilang tugon bago umupo sa upuan niya. Is he really your friend? Sa bata ako close. Medyo ilag ako sa kanya. Hindi siya tinatapunan ng tingin ni Alea. Inabala nito ang sarili sa paglalagay ng kanin sa plato ni Zack. Dinadala kasi ni Lainey si Nell sa unit namin kaya close kami. Hindi naman umimik si Zack kaya napunta ang tingin nito sa kanya. Siya naman ngayon na naglalagay ng kanin sa plato ng kanyang misis. Curious lang ako. Anong naramdaman mo kapag binabanggit ko ang pangalan ni Lainey? Hindi nito tinanggal ang tingin sa lalaking kaharap. I didn't know that Lainey is her real name. So it's just like I heard a stranger's name. Kapag nabanggit ang name ni Alea, agad namang napunta ang tingin ni Zack sa kanya. I remember the woman I met at the restaurant a month ago. Yung totoo. Pinaningkitan siya ng mata nito. I used to call her Lay. Natigil si Zack sa pagsasalita at animo ay biglang natanto. Wait, are you jealous? Agad naman ang laki ang mata ni Alea sa tanong nito. Hoy, hindi, ang kapal mo. Mabilis ang kanyang naging depensa. Don't deny it, I can feel it. Gumuhit ang pilyong ngiti sa labi ni Zack. Hindi nga, huwag mo kong asarin. Natatawa na lang si Zack na makita ang pamumula ng pisngi ng kaharap. Naging masaya ang hapunang iyon ng dalawa. Tila ba ang sandaling iyon ay isang magandang simula para sa isang magandang love story. Subalit sa bawat malutong na tawa nila, umiigting naman ang maitim na balak ng kanilang kaaway. Sinipat ni Zack ang sarili mula sa salamin. Nakasuot siya ng kulay abong V-neck shirt at saka pinatungan iyon ng leather jacket. Tinernohan niya iyon ng pantalon at rubber shoes. Simple lang ang kanyang suot, ngunit hindi maitatanging mamahalin ng mga iyon.
Sinipat niya ang kanyang napakagwapong mukha sa salamin bago humakbang palabas ng kanyang silid at tinungo ang kwarto ng kanyang asawa. Alea, kumakatok ng 3 beses si Zack sa pintuan ng kwarto ng kanyang asawa. Ilang sandali lang ay bumukas naman ang pinto. Bumungad sa kanya napakaamong mukha ng kanyang misis. Nakasuot ito ng kulay asul na blouse na tinernohan niya ng pantalon at kulay puting rubber shoes. Let's go? Gumuhit ang ngiti sa labi nito. Huwag na muna tayong lumabas ngayon, Zack. Agad namang nawala ang ngiti ni Zack. Lumipas na rin ang mahigit 2 linggo mula nang mangyari ang tagpo sa rooftop at napagkasunduan nila na kilalanin nila ang isa't isa. Kaya naman, sa mga lumipas na araw, pagkatapos ng trabaho ng binata ay quality time naman niya sa kanyang misis ang haharapin. Nagkataong linggo ngayon kaya wala namang akala ni Zack ay masusolo nila ang isa't isa sa buong maghapon. May pupuntahan kasi ako eh. Where? Can I come with you? Pupuntahan ko sana si Lainey. Hindi umimik si Zack. Kailangan ko siyang makausap. Pakiramdam ko kasi mali itong ginagawa natin. Feeling ko pinagtataksilan ko yung best friend ko. Are you trying to say that we should stop dating? Gumuhit ang lungkot sa mga mata nito. Hindi naman pero gusto ko sana kausapin muna si Lainey. Baka kasi magalit siya. Napasimangot si Zack sa kanyang narinig. She don't have any right to get mad. And you didn't need her opinion, Alea. This is your own life. Live the way you want it to be. Napabuntong hininga na lang si Alea. Zack, intindihin mo naman ako. Hinawakan niya ang kamay ng mister at saka ito tumingin sa kanyang berdeng mga mata. Kaibigan ko si Lainey. Ayoko namang masira kami. Kaya okay lang kahit tayo man ang masira? Hindi na itago ni Zack ang hinanakit sa boses nito. Hindi sa ganon. Gusto ko lang malaman niya habang maaga pa. At mas mabuting ako na rin mismo ang magsabi. Hindi mo naman ako iiwan, right? Humawak si Alea sa pisngi ni Zack at masuyong tumingin sa mga mata nito. Hindi kita iiwan, Zack. Nginitian niya ito bago bitawan ang pisngi ng kanyang mister. Gusto ko lang ipaalam sa kanya ang nangyari. Parang kapatid ko na kasi si Lainey. Okay, fine. Pero sasamahan kita. Marahan niya itong hinila palabas ng kwarto nito. Dumukuwang rin ito upang isara ang pinto. Ha? Parang awkward naman kung nandun ka. Hindi maiwasang umuso ni Alea. Mabilis pa naman sa kidat ang ginawang paglapit ni Zack sa mukha niya at ginawaran siya ng smack na kiss sa labi. Agara namang namula ang pisngi ni Alea. Hindi ako harap sa kanya kung ayaw mo. I'll stay inside the car. Inakbayan siya nito at saka muling kinintala ng halik sa pisngi. Lalo tuloy na mula si Alea na siya namang ikinatawa ng malakas ni Zack. Kung pwede lang ay ayaw ni Zack na mawala si Alea sa paningin niya. Lagi siya naaalala para sa kaligtasan nito. Nagsimula iyon matapos ang pag-uusap nila ni Art, 1 linggo nang nakakaraan. Dumaloy sa alaala nito ang nangyari. Nagawa ko ng iutos mo, sir. Nagawa na nating mapasok ang Mendez Corp. Very good. Maaasahan ka talaga, Art. About Rachel, sir. Tumigil muna ito saglit sa pagsasalita. You should see this. Pinatong niya ang cellphone niya sa desk ng kanyang amo. Agad namang napunta roon ang tingin ni Zack. Napakunot-nood din siya agad na masuri iyon. Isa iyon sa litrato ni Rachel na may kasamang isang lalaki. Agad niyan dinampot ang cellphone at pinakatitigan ang larawan. The man in the picture looks familiar. Hindi nito inalis ang tingin sa screen ng cellphone ni Art. Hindi rin nawala ang kanyang kunot-noo. Maya-maya lang ay gumuhit ang panlalaki ng mga mata ni Zack nang masino kung sino iyon. He is Ken. Yes, sir, he is Ken. Ma'am Alea's boyfriend. Agad na dumako ang tingin niya kay Art. Iniabot niya ang cellphone ni Art pabalik na agad naman itong kinuha. Ex-boyfriend Art. Pagtatama niya sa winika nito. Ah yes, I'm sorry sir. Napasandal siya sa kanyang swivel chair at saka napahalukip-kip. So bakit sila magkasama ni Miss Rachel? We discovered that the two are fact buddies. Napailing-iling naman si Zack at hindi na itago ang pagkadismaya. Actually, they are doing it for almost 2 years. Damn that man. I want to punch his ugly face. Lumabas ang litid ng leeg ng kanyang amo, tanda ng labis na gigil. At hindi lang yan, sir. Nadiskubre ko rin na hindi lang basta bracelet ang ibinigay ni Miss Rachel kay Miss Alea. Agad namang napabaling sa kanya si Zack. What do you mean? May nakitang tracking device sa bracelet, sir. And that's alarming, Art. You're right, sir. It's like gusto nilang subaybayan si Ma'am Alea. And the question is, on what possible reason? Hindi ko rin alam, sir. Everything is clueless. Kung plano kasi nilang alamin ang location ni Ma'am Alea para hindi sila mabuko, parang wala naman silbi iyon kasi break naman ang dalawa. There must be a bigger reason behind.
That's why you need to dig more, Art. We should keep an eye on her. I already assigned one to look after her, sir. Good. That's good. Ang inaalala ko lang, sir, parte na rin siya ng company. Posible rin kasing galing siya sa kalaban nating companies. Should I fire her now? Huwag muna, sir. Mas mabuting hindi muna siya makahalata na naghihinala na tayo sa kanya. Sa bagay, one of the strategies to win is keeping your enemy close to you. At mas mabuti rin kung ililihim muna natin ito kay Ma'am Alea. Kapag mas marami nakakaalam, mas malaki ang chance na pumalpak ang plano, sir. Hindi na iwasan ni Zack ang mapakunot noo. Are you doubting my wife, Art? Hindi naman, ganun, sir. Kaya lang po, hindi natin alam kung nagsasabi sila ng totoo. Ramdam kong nagsasabi siya ng totoo. Baka po kasi pera lang yung habol niya sa'yo, sir. If it's my money that she want, then let it be. After all, I want to pamper her with luxurious life. Tumigil siya saglit sa pagsasalita. Because I think I'm falling with my legal wife. Totoo. At galing sa kanyang puso ang huling salitang binitawan niya sa harap ni Art ng araw na yon. At habang tumatagal ay lumalalim ang damdamin niya para sa kanyang misis. Nangyari nga ang plano nila. May palihim na nagbabantay sa kanyang misis at kay Rachel. At sa lumipas ng mga araw, walang nakitang kahinahinala sa kilos ni Rachel. Tanging trabaho at bahay lamang ang naging destinasyon nito. Ang nasirang bracelet naman ay ginawa nila ng replika na siyang ibinigay niya kay Alea upang hindi manghinala si Rachel. Hindi tuloy nila mawari kung may masama nga bang intensyon si Rachel o kung nakakahalata na ba ito. Lalo pang humigpit ang pagkakaalakbay ni Zack kay Alea nang bumalik siya sa realidad. At habang naglalakad sila, ay manaka-naka siya nitong kinikintala ng halik sa pisngi. At ang tagpong iyon ay nasaksihan ni Rachel mula sa bintana. Napakuyom ang kanyang kamao. Na makalabas ang kotseng sinasakyan ng dalawa, ay mabilis din siyang bumaba. Agad niyang ginamit ang kotseng pinanggagamit sa kanya ng kumpanya. Sinubukan niyang sundan ang dalawa ngunit nabigo siya. Sinubukan niyang itrack ang lokasyon ng dalaga ngunit ang pulang marka ng kanyang palatandaan ay nanatili sa loob ng mansyon ng mga puwentes. Lalo lang tuloy umusbong ang kanyang galit. Ang galit na iyon ay nagawa niyang pigilan hanggang sa marating niya ang lugar kung saan siya maaaring maglakas ng hinanakit. Ngunit umalingaw-ngaw ang sigaw ni Rachel sa loob ng condo unit ni Ken. Hindi pa siya nakontento dahil lahat ng mahawakan niya ay pinagbabato niya. Kalmante naman nakasandal si Ken sa nakasaradong pintuan. Nakahalukip-kip ito habang walang kakurap-kurap na pinapanood niya ang ginagawa ni Rachel. Hindi pwedeng ganito. Umiiling-iling ito bago siya lumuhod at saka sinapo ang ulo. Napailing na lang si Ken. Ginala niya ang paningin niya. Parang dinaanan ng bagyo ang kanyang unit. Nagkalat ng mga throw pillow. Wala ring laman ang kanyang mini bookshelves dahil lumipad na ito sa kung saan-saan. Basag na rin ang mga flower vase na display. Maging ang mga figurines na display sa center table ay hindi na rin makilala. I think may nakalimutan ka. Agad namang napalingon sa kanya si Rachel. Nakalimutan mo yung lampshade, baka gusto mo ring iba to. Lalo namang umusok ang ilong ni Rachel dahil sa narinig. Agad siyang tumayo at mabilis na lumapit sa lampshade. Mabilis pa sa kidlat niyang dinampot iyon. Oo nga, nakalimutan ko nga. Itinaas nito ang lampshade at inambay iyon sa kanya. Oops, relax, I'm just kidding. Masyado ka kasing hot. Inirapan siya ni Rachel bago muling ibalik ang lampshade sa kinalalagyan nito. Ano naman ba kasing problema? Pagpasok kasi nito sa unit ng binata, ay agad na lamang siya nagwala at nanira ng mga gamit. Hindi na yata ako matatapos dito, Ken. Lahat na lang ng pabor na kay Alea. Muli niyang ibinalik ang tingin niya kay Ken. Alam mo bang lagi siyang lumalabas kasama si Fuentes? Sumuko ka na lang kasi. Tama na yan, nasaktan ka na. Tama na. Yung nasaktan si Alea dahil sa ginawa ko. Hindi mo kasi naiintindihan, Ken. Ipaintindi mo sa akin. I will just be able to be myself from the past if Alea will be dead. Nakakapasil pa rin yung sinasabi mo. Ano ba kasi nangyari noon? Lumambot ang hitsura ni Rachel. Hindi pa ako handang sabihin sa'yo. Nagkibit balikat na lamang si Ken. Ang akin naman, kung gusto mong lumaya, matuto ka magpatawad. Hindi ganun kadali yun, Ken. The past keep on haunting me. Araw-araw kong binabagabag na nakaraan. Kailangan mawala si Alea sa lalong madaling panahon bago pa ako masiraan ng ulo. Naiiling na lamang si Ken. Pinilit na lamang niya intindihin ang kanyang kaharap. Umaasa na lamang siyang babalik ang dating Rachel na kahit may pagkamalandi ay mabuti naman ang puso. Dumagundong ang kaba ni Alea nang pagbuksan siya ng pinto ni Lainey. Maganda ang aura ng kanyang kaibigan. Matamis ang ngiti nito. Nakasuot ito ng kulay dilaw na bestidang sleeveless
na 2 inches above the knee ang haba, para tuloy lalong lumiwanag ang itsura nito. I'm glad you came. Agad siya nitong niyakap. I miss you so much. Humawak ito sa kamay ni Alea at hinila siya papasok sa loob ng unit niya. Hindi naman magawang umiti ni Alea dahil sa pagkakonsensya. Napansin naman iyon ni Lainey kaya agad siyang napahaplos sa pisngi ng kanyang kawangis. Is there any problem? Gumuhit ang kanyang pag-aalala sa mukha. Lainey, may kasalanan ako sa'yo. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Alea. Malaking kasalanan. Napatitig naman sa kanya si Lainey. Unti-unti ko na yata nagugustuhan ng asawa mo. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Lainey. Then, you should not consider it as a sin, Lay. Humawak ito sa pisngi ni Alea at masuyo siyang tumitig sa mga mata nito. I know, hindi mahirap mahalin si Zack. I am actually very happy kasi sa'yo siya mapupunta. Bumitaw ito kay Alea, and finally, you've moved on from that jerk. Hindi ka ba galit sa akin? Lalong lumawak ang ngiti ni Lainey. You're like a sister to me. What makes you happy will make me happy too. Tinamik pa niya ito sa balikat. And besides, napakadami mo na rin nagawa for me. So who am I to get mad? Salamat at naiintindihan mo ako, Lainey. Kaagad siyang napayakap sa kanyang kaibigan. Ginantihan din siya ng yakap nito. All I want for you, my dear, is a remarkable life. Bumitiw si Lainey sa pagkakayakap. At saka tumitig ito sa mata ni Alea. Your life will be unforgettable with Zack, Alea. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. And you have my blessing. Muli naman siyang niyakap ni Alea. Thank you so much. At sa sandaling iyon, pakiramdam ni Alea ay wala na yatang mahihiling pa. Biniyayaan siya ng isang napakabuting kaibigan at lalaking papangarapin ng karamihan sa mga kababaihan. Tuluyan na nga nabura ang pangamba ni Alea dahil sa mainit na yakap ng kanyang matalik na kaibigan. Ngunit ang hangarin ng taong lihim na namumuhi sa kanya ay kailan nga ba mabubura hanggat siya ay humihinga. Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.